Sa iba pang balita, tinanggalan ng police security detail ng Philippine National Police si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon naman po kay de la Rosa, hindi niya tinuturing na panggigipit ito sa kanya at marami namang mga retiradong pulis at sundalo ang nagboboluntaryong magbigay sa kanya ng seguridad. Mean Corvera sa balitang niya. Kinumpirma ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang ginawang pagbawi ng Philippine National Police sa dalawa sa kanyang mga security detail na nakadeploy sa kanya sa Davao. Ayon kay de la Rosa, pag uwi niya kahapon sa Davao, nalaman niya na pinag-report na sa kanilang unit ang 2 pulis na ilang taon na ring nakatalaga para sa kanyang seguridad. Walang impormasyon si de la Rosa kung pati ang kanyang security escort sa Metro Manila ay nirecall na rin ng PNP. Security ko na pinag-out yung security ko dito sa Davao. Pagdating ko dito sa Davao, wala na sila. Kaya pinareport sila sa kanilang unit. So, naiintindihan ko naman dahil nag-iwas na rin yung mga commander nila na magka-problema. So, nirecall nila. Hindi naman niya ito itinuturing na panggigipit at wala siyang nakikitang problema dahil maraming mga retiradong pulis at sundalo ang nag-volunteer na magbigay sa kanya ng seguridad. Wala rin naman siyang natatanggap na anumang banta sa kanyang buhay. Wala mong problema kasi pag dito ako sa Davao, humukod ko man dito, lahat ng tao dito, kaibigan man ako. Kaya nga, ang dami nag-report sa akin ng mga retired na mga pulis, sundalo, dahil alam nila na wala na akong security. Wala akong problema. Sa ngayon, sinabi ni de la Rosa na binago niya na ang kanyang strategy bilang paghahandayan sakaling maglabas na rin ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa kanya. Nauna nang inamin ni de la Rosa na magtatago siya at wala siyang balak na magpahuli kahit pa sa Interpol. Kung dati plano niyang sumuko, ngayon nagbago ang kanyang stand dahil tulad anya ni Pangulong Bongbong Marcos, pabago-bago rin ang posisyon. Sa panahon ng kagipitan, kailangan marunong kang dumiskarte. Huwag kang fixated. Dapat flexible ka kasi ang panahon ay nagbabago. Kaya you adjust to accordingly to the changing situation. Ganun mo talaga ang diskarte, ang tactics, ang strategy. Dapat adjustable, flexible. Marami na raw siyang nakahandang options pero pagtiyak niya sa Pilipinas lang siya mamamalagi at wala siyang balak mag-disguise. Sa ngayon, hindi naman raw limitado ang kanyang galaw, katunayang patuloy siyang nag-iikot sa mga probinsya para mangampanya. Nag-try lang ako. Pero nag-try. Bumaba ko ng sasakyan kasi bibili ako sa 7-Eleven ng mainom. Bumaba ako. Bandang Bicol yun ha, Bandang Bicol. Pagbaba ko, naka-jacket ako, nag-cap tapos naka-mask. Nababa ako, bili ng mainom. Ngayon, nadaanan ko yung babae na nagbibinta ng kamote sa gilid ng kalsada. Sabi sa akin, kilala kita, si Bato ka, kilala kita. Wala akong nagawa, bumili ako ng kamote sa kanya dahil mag-ingay man na nandun ako kung hindi ko bilihan. Wala namang balak si Senate President Francis Escudero na impluwensyahan at payuhan si de la Rosa na wag nang magtago. Personal anya itong desisyon ng senador na ginawa na rin ni dating PNP Chief at dating Senador Ping Lacson na 14 na buwang nagtago hanggat hindi nakakakuha ng paborableng desisyon sa korte. Nandito na rin kayo, kung maalala nyo, nung naganap yan sa isang incumbent din na senador sa katauhan ni Senator Ping Lacson, kung saan humigit kumulang 14 na buwan siya na nagtago hanggat hindi pa lumalabas yung resulta ng kanyang kaso sa Korte Suprema para ika nga ma-exhaust niya yung kanyang legal remedy sa Korte. At sa dulo nga, kinatigan siya ng Korte Suprema, in-strike down, kung maalala niyo yung warrant of arrest, at nung in-strike down yon, doon lamang siya muling lumabas at nagpakita. Depensa naman ng Malacanang sa pagbawi ng kanyang security. Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema.
Hindi na umaasa si Senador Ronald Bato de la Rosa na makakakuha ng katarungan at patas na pagtrato sa ilalim ng Marcos administration. Kung nalabag daw ang mga karapatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, maaari rin itong gawin sa kanya bilang mambabatas. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.